ito mula sa kapanganakan. And sa verse 4, sabi niya, I must work the works of Him that sent me while it is day. Priority. The night cometh when no man can work. Mga kapatid, kung anong gawain ng Panginoon dapat ay mag-manifest din sa ating buhay bilang mananampalataya. Amen po ba? As long as I am in the Word, I am the light of the world. Sabi ng pansiyang ilaw. Of course, spiritual light. Sabihin, understanding. And that is what we call the illumination about the Word of God, which is understanding of the Word of God, understanding of the truth. When He had that spoken, verse 6, verse 6 na, napuwi kayo. Okay, verse 6. When He had thus spoken, He spat on the ground and made clay of the spittle, and He anointed the eyes of the blind man. Pasensya na kayo. Mahal Pinay. Naghahanap ito ng bago si ate. Ako talaga? Ay, Mon, anong live na to? Paano? Saan na tayo? Verse 6. When He had thus spoken, He spat on the ground. Dumura siya. And made clay of Ito the na yung spittle. nakalive sa church. And He Sa anointed tubig the eyes of the blind man Tapos sabi with nila, the basag clay. daw yung Mga kapatid, bakit microphone. Pero okay ganun na ang yan. ginawa ng Okay na. Panginoon? Basag eh. Basag Mula pa rin? siya sa lupa, ginawa niyang tubig, ipinahid sa mata DJI? ng bulan. Yung DJI? Anong ibig sabihin niyan, mga kapatid? Pinakita ng Panginoon na siya ay subject sa human condition bilang tao. Hello mga kapatid. His humanity, His divine humanity, nagpakumbaba siya, mga kapatid, dito sa lupa. At ang clay niya naglalarawan ng ating katauhan. Because we made out of clay. Amen po ba? Amen. So ganun ang pinakita ng Panginoon na saksihan ito ng kanyang mga alagad. At nilagay niya sa mata, pinahid niya sa verse 7, and said unto him, Go was in the pool of Siloam. So inutusan ng Panginoon na pumunta sa pool of Siloam. Siguro malapit lang yan. At saan dahil bulag, hindi makakakita. Understood, may umakay. Hello mga kapatid. Malinaw po ba yun? Huwag natin kontrahin ang salita ng Diyos. Bakit nakapunta doon? Bulag, hindi pa naman naghugas ng matay. Paano siya makapunta doon? Bulag eh. Maghanap ka ng mga paraan na ang salita ng Panginoon magkaroon ng harmony. Hello? Tawag din expository, minded. Isipin, paano siya nagpunta doon? May umakay. Hindi lang naman sinabi. Amen po ba? Kaya kung mayroon kayo kasalubong itong sasabihin, you know what is the truth? So, which is by interpretation sent. And he went this way, therefore, and washed and came what? Hello? Seeing. Ito po diba sa Federal? Ay saan? Sa may kutan. Yung mata niya, Ayun po. napala ng lupa ng putik, larawan din niya na siya galing din sa lupa, sa putik, out of clay. At ang solusyon lang, ang salita ng Diyos. About the picture of the Word of God. Ng tubig. Amen po ba? The water is a picture of the Word of God. So naghugas siya. Kung hindi tayo nakarinig ng Ibanghilyo ng Panginoon kung gaano tayo kasama, kahit na dinajustify natin ang sarili natin, the more we justify ourselves, the more we are sinning before God. Hello? We are broken, mga kapatid. So sabi doon, nung maghugas na siya, may si picture ng tubig ay salita ng Diyos, and he came seeing. Kaya, ang salita ng Diyos ay napakahalaga. Amen po ba? Mahal ba natin ang Word of God?
Sabi ko tayo malakad sa patnubay ng banal na Espiritu, mahalin natin ang Diyos at ang banal na salita niya. Dahil yun ang panglaban niya kay Satanas. Yung pinuksan siya ni Satanas, ang sabi niya, nasusulat, is written. Thou shalt not tempt the Lord thy God, in Him only thou shalt serve. Nung marinig yan, takbo siya sa lungga niya, dahil ayaw niya magsimba, mag-worship sa Panginoon. And then, sabi dito, nung makakita na sa verse 8, the neighbors, therefore, sabi dito, the neighbors, may mga kapitbahay. Therefore, and they which before had seen him that he was blind, said, is not this he that sat and begged? Mga kapatid, nakakalungkot naman. Pagbulag ka, nagbibig. Na? Ano yan? Sa Tagalog, nagbibig. Nagpapalimos. Nagpapalimos o nanlilimos. Bakit? Para magkaroon din siya karapatang mabuhay, mga kapatid. Amen po ba? Kahit bulag ay dais ng kumita para may pamasahe, mga kapatid. Sabi, nagbibig pa, yun ang buhay ng isang taong bulag. So, ang pagkabulag niya, hindi yung pilit siya, mahirap siya. Sabi, is not this he that sat in bed? Some said, verse 9, this is he. Sabi ng iba, ng kapitbahay, magtatalo-talo sila. Others said, he is like him. Hello, mga kapatid. But he said, I am he. Amen. Nagpapatuto, ako yun. Hindi siya nahihiya. Gumawa ko ng awitin dito, once I was blind, but now I see. Hindi ko pa napaninig sa inyo. Therefore said they unto him, how were thine eyes open? Mga kapatid, dito sa story natin, may tatlong katanungan. Therefore said him, how were thine eyes open? He answered and said, a man that is called Jesus made clay and anointed my eyes and said unto me, go to the pool of Siloam and wash. And I went and washed and I received sight. Amen. Hindi niya tinatagan. Amen po ba? Salita ng Diyos ang nakakapagbigay sa atin ng liwanag tungkol sa katotohanan. Then said they unto him, where is he? Number 1 na tanong. Sabi niya, I said, I know not. Hindi ko alam. And in verse 13, they brought to the Pharisees. Ito yung mga Pariseo. Ito yung mga abot, ito yung mga cardinals, yung mga Jesuits, etc. Pero yung mga reliyosong tao noon na sinabi ng sumpain kayo, mga mapagpaimbabaw kayo. Hello mga kapatid. Alam niyo, walang sinumpa ang Panginoon sa mga unbeliever maliban sa mga religious leaders. Hello mga kapatid. Obvious. Kung sino pa yung nagpapakita ng makapangyarihan sa bansa, kontrol nila ang bansa eh. Sila nasusunod. Bakit na pa ako ang Panginoon Jesus? Dahil sa demand ng mga Pariseo, sa scribes, and others, mga kapatid, pinakinggan sila. Ito, mamaya, magkakaroon ng climax, alas 2. Hindi ko alam kung pakinggan o hindi. Kung Panginoon nakakalam niyan. So dapit dito, they brought to the Pharisees him that aforetime was blind. Hindi pa sila kontento. Inamin na ako yung bulag na yun.
Sabi nila, saan siya? Saan? Hindi ko alam. Hello mga kapatid. Nung dinala na siya doon, sa verse 14, and it was the Sabbath day when Jesus made a grave and opened his eyes. Alam niyo sa mga Palisi, hanggang ngayon may mga Palisi. Actually, ang religion ng Israel, Judaism, Palisiism. Hindi naniwala sa Panginoon niya na Diyos. Katulad din ng iba dito. Paniwala niya, isang pipita lang. But time will come, yun yung tinatawag covenant sa mga huling mga mananampalatayang mga Hudyo. Ang tawag yan ay inclusive. Pero yung mga Hudyo talaga, na mananampalataya, ang tawag yan ay ano? So, sabi dito, binala siya. Then again, sabi na sa verse 4, and it was the Sabbath day when Jesus made way and opened his eyes. That is against their belief, their practices. Dahil mga sabbatical worshiper itong mga Judaist na ito, itong mga Pharisee na ito. Kaya ngayon silang binibigyan nila ng weight, no? Kung alin yung mas importante sa kanila. Itong mga religious leaders na ito, walang pakialam na mayroong isang taong tumanda na nabulag, na nakakahabag, wala silang pakialam. Ang pakialam nila, nilapas yung kanilang paniniwala. Hello mga kapatid. Alam niyo yung paniniwala, yung iba kahit balatan mo yan. Ay mga, alam mo, may tatlong klaseng paniniwala ang tao. Una, fanaticism, fanatics. Hello? At mga fanatics, kahit na mali, kahit balatan mo yan, naninindigan mo yan, ganun katindigan. Nakalimutan ko yung pangalawa. Gawin natin. So yung mga policy, dinala sa policy, kasi sila yung parang may authority kung ano na sinasabi niya. Then again, verse 15, the Pharisee also asked him how he had received his sight. He said unto them, tinatanong yung mga tao, paano sa katanggap ng paningin? He put clay upon mine eyes, sabi niya, and I was endursing. Siya mismo ang sagot. Hello mga kapatid. Bakit siya matapang? Dahil mayroon na siyang katotohanan. Nakita na niya ang katotohanan na sa buhay na niya na dapat niya ipaglaban, ipagtanggol. Hello mga kapatid. Sabi therefore, verse 16, therefore said some of the Pharisees, this man is not of God. And that's it. Because he keep it not the Sabbath day. Yung tradisyon nila mas importante kaysa taong nagkaroon ng paningin. Makita natin yung pagkabulag nitong mga Pharisee nito. Maraming religious leaders na mga bantog kuno, na mga well-known kuno, pero bulag. Hello mga kapatid. Amen po ba? Mabuti pa yung mga ordinary nakakakita eh. Natulad ng tao ito, hindi sa Diyos ito. Dahil hindi niya dinaganap ang tradisyon na Sabat. Not the Sabbath. Others said, how can a man that is a sinner do such miracles? Nagkaroon ng division, and there was a division among them. Verse 17, they say unto the blind man, what sayest thou of him? Yan. Unang tanong, where is he? Pangalawa, what he did to thee? Pangatlo, who is he? Una, where is he? Pangalawa, sabi dito, what he did today. Anong ginawa sa'yo? Pangatlo, who is he? Maulirat din sila. Hello mga kapatid. Bakit? Nako-convict sila. Nasusumbatan sila. Dahil sa ginawa ng Panginoon na ang charge nila makasalanan din. Sabi na, paano nila makasalanan? Hindi nakapagpag-gamot ng paningin. Nakapagpaggamot ng paningin. So may division.
The last division of 17. They say unto the blind man again, itong mga Pharisee, what seest thou of him? Anong masasabi tungkol sa kanya? That he had opened thine eyes. He said, he is a prophet. Amen po ba? Ibig sabihin, man of God. But the Jews did not believe concerning him. Imagine, mga Jews pero naniwala, mayroon pa rin taong kabalan, no? Mga ano pa rin, bulag talaga sa katotohanan. Bulag. Ha? Mga bulag eh. Sabi dito, but the Jews did not believe concerning him that he had been blind and received his sight until they called the parents of him that had received his sight. Hindi pa sila kontento, pinatawag pa yung parents. Hello? Para mag-corroborate, mapatunayan kung siya nga talaga yan. No? Sabi ng iba, kamukha lang. Alam mo, maraming bulag. No? Alam niyo kung sino nagbulag sa spiritual na kalagayan ng mga tao na hindi naniniwala sa Panginoon na personal na tagapagligtas. Alam niyo kung sino? 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Sino yung mga yun? In whom the God of this world hath what? Blinded the minds of them which believe not. Lest the light of the glorious gospel of Christ, which is the image of God, should shine unto them. Mas naniniwala. John chapter 9 verse 14. In 41. And some of the Pharisees which were with him heard these words and said unto him, are we blind also? And sabi, ay, bulag din. Bakit? Let's continue. So, tinawag yung parents. Tinawag ngayon yung parents, no? Hello, mga kapatid. Sabi niya, and they asked them, saying, is this your son? Who ye see was born blind? How then that is now see? Tinanong nila, inexamine pa ng parents. His parents answered them and said, yes, magot, we know that this is our son and that he was born blind. Alam namin ito. Pero verse 21, but by that means, by what means he now see it? We know not. Or who hath opened his eyes? We know not. He is of age. Ask him, he shall speak for thee. Alam mo mga minamahal, pag ikaw ba nanampalataya sa pamilya mo, ikaw una, pamilya mo mismo ipapahamak kayo. Ipagkaila ka. At ipagkakanuno ka kayo. Hello mga kapatid. Amen. Pero alam niya nga papansinin, pag mayroong isa sa mga anak ng pamilya na matapat sa Panginoon, yan ang pinagpapala ng Diyos. Hello. Amen. Yes. 56 years na sa ministry, alam ko na kung anong life ng mga tao sa pananampalataya sa Panginoon sa church. Nasa edad na yan, tanungin siya, magsasalita sa sarili niya. Isipin mo, kung ako yung parents, anak ko ganyan, ay nabulang, ay nakakita, talagang hindi ko malaman kung anong action ko. Yakapin ko siya at pasalamat ako sa Diyos. Wala akong pakialam, ano mong sabihin nyo, ano isipin mo, anak ko to, tumanda na ito, nagpapalimos ito. Pero ngayon, nakakita, mag-aanap buhay niya, pati kami ay magkakaroon. Ano ganun ba? Pero he shall speak for himself. Verse 22, itong dahilan kung bakit. These words speak he in his parents because they fear the Jews. Sinabi na dahil takot sila sa mga Hudyo, takot sa tao. Ipinagkaila yung anak. Well, mga kapatid, bakit sila takot? For the Jews had agreed already that if any man did confess that he was Christ, he should be put out of the synagogue. Alisin siya sa samahan ng mga maritis. O wala ka na, hindi ka nakasabi dito. Pag pinatunayan mo na anak mo yan, tapos sige mo pinagta. Wala, ano mo mga kapatid?
pag kayo naligtas na sa isang pamilya, huwag mo asahan ang pamilya mo kapandi sa inyo. Yun ang unang yung kaaway, kalaban. Pero mga kapatid, hindi ba? Nakakaawa ka. You are acting alone. But in reality, God is with you. He will never leave you nor forsake you, mga kapatid. So, paalisin sila. Hindi na kayo member dito sa samahan namin. Pag kayo nagsasabi na ang Panginoon si Kristo na yan, ang Kristo na yan, ang may kapangyarihan na nagbigay ng paningin. Therefore, his parent, he is of age as king. Marami kami ng doon. Isa yan yung bahay ni Pastor Boats. Yung tumanggap sa Panginoon yan, grabe ang persecution yan. Sino kung pinupunta ng parents yan habang nagtipid sa po, nandun sa congregation, si Marie, sa ni Pastor Boats. Na pagalitan nila, kahit ano sabihin nila, pag linggo, nandiyan ulit. Hanggang nag-aaral sa seminary, nakita siya ni Pastor Boats, o di lagot siya. Mga kapatid, i-persecute ka ng mga ano sa buhay. Ngunit dahil nanindigan siya, nadala niya lahat ang pamilya niya. Hello mga kapatid. Manindigan ka, madadala mo. Right. Madadala mo, manindigan ka. Mga kapatid. So, sabi nga, the answer was whether he be a sinner or no. He said, I know not. Sa verse 29 na tayo. Pero sa 24 muna, then again called they the man that was blind, and said unto him, talagang inanong ng gusto, i-examine. Give God the praise. Ako, meron kasi, purihin ang Diyos. Pero mayroon na siyang judgmental spirit. Ganun ang mga religious people, masyado silang judgmental. Hello? You are not religious. You are not after the religion. You are under the grace of God. Amen. Sa biyaya tayo naligtas, wala tayong pakialam sa reliyon. Kahit lahat ng reliyon, sabihan mo, hindi ka maliligtas, lalo ka mapapahamak. Kaya sabi, then again called the man that was blind and said unto him, give God the praise. Ginamit pa ang Diyos. Akala mo, daan ka mga religyoso, maka-Diyos. Kaya mga nakakalungkot. We know that this man is a sinner. See? Pinuri mo lang Diyos, tapos sinatulan itong bulag na ito dati, yung nakakita niya. Verse 25, he answered and said, whether he be a sinner or no, I know not. One thing I know, that whereas I was blind, but now I see. Kaya natin kami. Dati tayo napakalimusin natin. Akala natin hindi tayo matapuan ng langaw. Papunta yung langaw sa akin pag hindi mapisa. I was blind, but now I see. And then verse 26, grabe ng persecution sa kanya. Persecution na ito eh. Then said they to him again. Ulit-ulitin. What did he do? What did he to thee? What did he to thee? How open he thine eyes? Mga talong scrutinize siya. Amen po ba? Sabi, pag naninindigan kayo, sabihin naman niyo sa buhay na kaaway, hindi makain dito. Ibang klase na dati ng buhay dito eh. Dati hindi ito nabuhugas ng tingkan. Dati hindi ito naglalaba. Ngayon napupusa, naglalang aso pa puti. Napakasipag. At uliran na siyang anak. Ano ka nakain ito? Doon makumbinsi ang parents mo. Kaya sabi ng parents ni Marilyn, kahit anong gawin namin pastor dito, wala kami magagawa, matigas ulo. Hindi naman namin ito pwedeng palusahan. Dahil baka totoo magalit ang Diyos sa amin. Sabi ko mabuti na sabi mo. Hello? Then verse 27, nagpipreach na itong bulag dati. He answered him, verse 20, I have told you already, and you did not hear. Bakit? Kasi ang naisip nila, nagkasala dahil araw ng Sabat eh.
Wherefore would ye hear it again? Sabi ng bulag, ha? But I answered him, I have told you already, and ye did not hear. Wherefore would ye hear it again? Will ye also be his disciples? Hello? Bakit kayo inulirat niyo? Gusto rin ba niyo kayo maging disciples? Maging alagad? Anong sagot niyo sa verse 28? Hinamak siya, nalipusta siya. Then they reviled him and said, Thou art his disciple, but we are Moses' disciples. Pinagmamalaki nila. Pero hindi naman sila talaga disciple ni Moses dahil hindi naman sinusunod yung batas. Verse 29, sabi ng tulad, we know that God spake unto Moses, as sabi na ng mga Pharisee. We know that God spake unto Moses, as for this fellow, ang Panginoon Jesus, we know not from whence he is. The man answered, verse 30, and said unto them, why herein is a marvelous things. Amen, mga kapatid. That ye know not from whence he is, and yet he hath opened my eyes. Sabi ulit yun, now we know that God heareth not. Sabi niya, now we know that God heareth not sinners. But if any man be a worshipper of God, and doing his will, he may hear it. Wow! Alam na niya ang doktrina. Alam niya ang tamang mga salita ng Panginoon. Hindi po ba? Worshipper. Since the world began, na-preach ito eh. Preachingan niya ang bulag ito. Since the world began, was it not heard that any man opened the eyes of one that was born blind? Sabi niya, pinagtatanggol ng Panginoon Jesus. Sabi, if this man, ang Panginoon Jesus, were not of God, he could do nothing. Amen? It means that Christ can do all things. He can do all things. Verse 34, they answered and said unto him, Thou wast altogether born in sins. Dinamay ka ang Panginoon. Ano kayong makasalanan? Mga judgmental, grabe mga bulag. Ang mga bulag na nasa panampalataya, yun ang mapanghatol, mga kapatid ko. And thus thou teach us, sabi, the answer and said unto him, Thou wast altogether born in sins, and thus thou teach us, and they cast him out. Pinalayas. Siguro nindembre itong bulag sa samahan nila. Verse 35, Jesus heard that he had cast him out. And when he had found him, he said unto him, Dost thou believe on the Son of God? He answered and said, Who is he, Lord, that I might believe on him? And Jesus said unto him, Thou hast both see him, and it is he that took it with thee. Dinigyan ng Panginoon kung sino siya. Mga kapatid, amen? Yung tayo bulag, hindi natin alam yan. Pero na tayo nakakakita ng katotohanan, alam na natin. Nakita na natin ang katotohanan. Kung sabi ni Gabi, mayaman tayo sa pananampalataya. 38, and he said, Lord, I believe. Ang sabi sa kanya. And he worshipped him. Sinamba niya ang Panginoon. Kung ang Panginoon ay hindi Diyos, bawat sambahin siya. Amen? He only worship God. Sabi sa Revelation, 3 times sinabi, worship God. In Him only. Thou shalt serve. Kasi si John the Beloved, nung magpakita ang angels, worship niya. Sabi ng angel, huwag mong gawin yan. Pareho lang tayo nila lang. Diyos lang ang ating sambahin. Amen, mga kapatid? And Jesus said, For judgment I am come into this world, that they which see not might see. Yung batang bulag. Pero naninig ng mga Pharisee, and that they which see might be made blind. Yung nakakakita, ay lalo siyang nabulag. And some of the Pharisees which were with him heard these words and said unto him, Are we blind also? Ang sagot ng Panginoon, Jesus said unto them, If ye were blind, ye should have no sin. But now ye see, therefore your sin will be there. Bulag ka na sa tamang katawa tayo, ayaw na kang maniwala. Kaya, yung kasalanan mo nandyan sa iyo.
Somewhere in this gospel, sabi na, but if you believe not that I am He, He shall die in your sins. Kung kayo hindi sinampalataya na ako siya, yung Ama, makamatay kayo sa iyong kasalanan. Salamat sa Panginoon. Tayo nakakilala sa Panginoon. Amen? Hindi tayo bulag. Alam ng Panginoon yan. Ayaw kumain. Hindi tayo magbubulag-bulagan. Mag-ilaw pa sa sabihan sa araw. Dakilang Diyos Ama, sa pangalan ni Mahal Panginoon Jesus, dakilang Diyos. Mahal po namin kami Panginoon Diyos Ama, Panginoon Jesus, Panginoon Espiritu. Salamat sa iyong salita na minsan kami ay mga bulag, ngunit ngayon kami ay nakakapinaan. Salamat sa iyong banal na salita, salamat sa iyong Holy Spirit. Salamat din sa mga anak mo na kami pang binigyan ng pagkakataon sa mga sa Espiritu at pagkakataon. Mahal po namin kayo Panginoon. At hinihiling ko, tulad ng aking wish, ng aking inais Panginoon na habang buhay pa kami, bago kayo dumating, ay bagsak mo na sa amin lahat ng pangako mo sa amin dito sa lupa. Walang imposible po. Hindi pwede wala kayong pangako sa amin. More than 300 more your promises to us dahil kayo nakaka. Kaya kayo aming binabakila, binabahati, sa mataas ang Panginoon. Mahal po namin kay Panginoon Jesus. You know, your people say,